Mula sa sapilitang pagbabayad gamit ang mga dumi ng tao at hayop, limitadong klase ng mga gupit, pagpapahirap sa mga bata at marami pang iba, ay nalaman natin kung gaano kalupit ang sinasapit ng mga residente ng North Korea sa kamay ng kanilang malademonyong pinuno. At narito pa ang ilan sa mga impormasyon na ating pag-uusapan patungkol sa kakaibang pamumuno ng North Korea sa kanilang nasasakupan. Dito lamang yan sa channel na kung ikaw ay may alam sa mga bagay-bagay, kayo ay laging mapapalagay. Tara, simulan na natin. Welcome back muli mga tropa dito sa ating YouTube channel at medyo napahaba ang ating pagbabakasyon. Medyo naging busy lang. But anyways, dito sa video natin ito ay pag-uusapan natin ng ilan pa sa mga sinasabing crazy things na ginagawa ng North Korea sa kanilang nasasakupan. Una sa ating listahan na kapag ang North Korea ay sumali sa World Cup ay pinapalabas nilang sila ang nananalo ng gold medal. Well mga tropa posible talagang magawa nila ang ganito dahil ang mga tao sa North Korea ay walang access sa kung anumang mga impormasyon mula sa labas ng kanilang bansa dahil ang internet dito ay hindi available para sa lahat. Ito ay nagagamit lamang ng gobyerno nila at ng mga piling tao lamang. Plus, ang mga TV channel ng North Korea ay 3 lamang na hawak pa ng North Korean government. Kaya naman ay kaya nilang manipulahin ang kung anumang gusto nilang ipalabas ng mga balita para sa mga nasasakupan nito. Ayon sa RFA o ang Radio Free Asia na siyang naglalabas ng mga balita mula sa loob ng North Korea na simula 1966 hanggang 2010 ay sumasali umano ang North Korea sa lahat ng World Cup na nagaganap. In total of 12 World Cups. At 10 out of 12 World Cup na participation ng North Korea ay sila umano ang nananalo as champion. At sa 10 panalong ito ay si Kim Jong-il umano ang sinasabing nag-coach sa kanilang soccer team. At sa 2 talo naman ay ibang tao umano ang nag-coach dito. But in reality mga tropa ay 2 World Cups lamang ang kanilang sinalihan. Ito ay noong 1966 na naging 8th placer ang North Korea at noong 2010 na naging 32nd placer naman ang North Korea. Then the rest ay mga na-disqualify sila, nag-withdraw o hindi na sumali. Pangalawa naman na ibawal mag-drive na sasakyan ang mga babae sa North Korea. Sa bansang ito mga tropa ay tanging ang government officials na lalaki lamang ang maaaring mag-drive ng kotse. Kahit pa ang mga babae dito ay may mataas na posisyon o isang traffic officer ay hindi sila pwedeng mag-drive ng sasakyan dito. Ito ay dahil sa paniniwala ni Kim Jong-il na ang mga kababaihan umano ay walang kakayahan na mag-manage o mag-handle ng trapiko at tanging trahedya lamang ang kalalabasan nito. Agree ba kayo dun mga tropa? Tsak na maiinis ang ilang mga kababaihang makakapanood nito. And also scratching my balls. Ang pangatlo naman ay ang pagkamatay ni Kim Il-sung. Noong July 8, 1994, ang araw kung kailan na maalam si Kim Il-sung, ay ipinagbawal sa publiko ang tumawa, ngumiti, pag-uusap ng malakas, pagsasayaw, magkasiyahan, mag-celebrate ng birthday, anniversary, o anuman. At bawal din naman uminom ng alak. Kung sino man ang mahuhuling lumabag sa mga ito ay paparusahan ng pagkakakulong sa labor camps o hahatulan ng kamatayan. Ang labi ni Kim Il-sung ay nakapreserve at nakalagay sa isang glass casket na siyang nakadisplay naman sa Kumsusan Palace of the Sun. At kung sino man ang mga bibisita o pupunta rito ay nararapat lamang umano silang yumukod sa harap ng labi ni Kim Il-sung hanggang paa. Ang pang-apat naman ay ang mga imported goods sa ilang mga tindahan sa North Korea. Kung papasyal kayo mga tropa sa North Korea ay ugaliing i-check ang mga imported goods na bibili nyo kung ito ba ay expired na o hindi pa. Dahil dito sa North Korea ang mga imported goods na expired na ay patuloy pa rin nilang ibinebenta. Ito ay sa dahilang napakahirap umanong mag-import ng mga produktong galing sa ibang bansa. Kaya naman mga tropa, kung nasa North Korea kayo ay ugaliing i-check ang mga expiry date ng mga products na bibili ninyo. Ang pang-anim naman ay ang paggamit ng internet sa hotel ng mga turista. Good news, di ba? Imagine,
Pwede pala tayong gumamit ng internet sa hotel kung tayo ay papasyal sa North Korea. Pero ito ay sa Yonggak-do Hotel lamang. Pwede tayong mag-upload sa ating mga social media ng pictures o mga videos. Yun ay kung hindi nakablock ang mga ito sa kanilang router. Let us say na hindi nakablock ang mga social media sa hotel na ito. Pero mga tropa, ang problema dito ay kung magkano ang babayaran mo sa bawat 100 kilobytes na magagamit mo. Ang 100 kilobytes kasi dito mga tropa ay nagkakahalaga ng $2.5. So kung mag-upload ka ng isang picture at halimbawa ang picture na ito ay may 2.93 megabytes na file size. So ang ganitong file ay normal lamang mula sa mga smartphones, no? Ang 2.93 megabytes na picture ay may total na 2,930 kilobytes at may kaukulang halaga na $6,299.5 sa kasalukuyang currency exchange from the time na ginagawa ko itong video ito. Kaya mga tropa, siguro practical na gawin mo na lamang mag-picture o mag-video. Then, i-upload mo na lamang ang mga ito pag uwi mo ng Pilipinas. Mas makakamura ka pa. Ang pang-anim naman ay ang pag-hire nila ng mga traffic officers na babae. Alam niyo ba mga tropa, na dream job ng mga kababaihan sa North Korea ang maging isang traffic officer? Simple lang naman ang requirements nila dyan upang ma-hire bilang isang traffic officer na babae. Una, dapat ay matangkad ang babaeng mag-a-apply para umano ay meron itong sapat na taas upang makita nila ang mga paparating na trapiko. Pangalawa ay dapat meron itong matalas na paningin. Natural lang naman ito upang malayo pa lang ay natatanaw niya na ang mga paparating na sasakyan o ano pa man. At ang pangatlo, dapat ay maganda ang mag-a-apply. Oo mga tropa, kung ikaw ay hindi biniyayaan ng magandang muka at gusto mo mag-apply as traffic officer sa North Korea, ay huwag mo nang balakin pa dahil hindi ka papasa. Ito ay ayon kay Kim Jong-il na nararapat lamang umanong maganda ang mga traffic officers na babaeng makikita sa publiko. Dahil umano sa sinisimbolo ng mga ito na ang kanilang bansa ay mayroong magandang imahe. Pangpito, paparasahan ang iyong buong pamilya kung ikaw ay magpapakamatay. Dito sa North Korea mga tropa, ay wala ka pa rin choice kahit na ikaw ay namaalam na sa mundo. Siguro kahit nasa langit ka na o sa impyerno ay mamomblema ka pa rin dahil sa ang pamilyang iniwan mo ay paparusahan ng gobyerno ng North Korea dahil sa pagkitil mo sa sarili mong buhay. Ayon kila Kim Jong-un, ang pagkitil sa sariling buhay ay mahigpit na ipinagbabawal sa North Korea. Sa dahilang isa umano ito sa paraan upang takasan nila ang North Korea at sa kung sino mang gagawa nito, ang pamilyang may iwan ay paparusahan nila at ikukulong sa labor camp. Pangwalo, bawal ang mayroong kaparehong pangalan ng kasalukuyang supreme leader ng North Korea. Sa North Korea mga tropa, na kung sino man ang kasalukuyang supreme leader ng bansa ay nararapat lamang umanong wala itong kamuka ng pangalan at maging ang mga nakaraang supreme leader nila na si Kim Jong-il at Kim Il-sung. Ipinag-utos ni Kim Jong-il noong 2011 na ang paggamit ng pangalan ng mga naging supreme leader ay ipinagbabawal sa sino mang citizen ng North Korea. Mga bagong panganak man, bata o matanda, dapat umano nilang ipabago ang pangalan nila sa kanilang birth certificate at sa kanilang residence of registration. At kung sino mang hindi susunod sa batas na ito, ay ipapatapon nila sa labor camp. Pangsyam naman mga tropa ay ang portrait nila Kim Il-sung at Kim Jong-il. Sa North Korea mga tropa ay required o mandatory ang pagkakaroon ng portrait sa bahay ng dalawang yumaong supreme leader na sila Kim Il-sung at Kim Jong-il. Ayon sa kanilang batas na dapat umanong nakasabit ang mga portraits sa magandang bahagi ng pader ng kanilang bahay at yung makikita ng sinumang papasok sa bahay. Baka mamaya mga tropa isipin nyo na pwede naman sigurong hindi na magsabit niyan kasi hindi naman na ito malalaman ng gobyerno. Aba, nagkakamali kayo dyan mga tropa dahil ayon sa report ay mayroong regular na inspection ng mga bahay sa North Korea. Kasama na dito ang pag-i-inspect ng mga portraits kung ito ba ay may alikabok o madumi. Sino mang lalabag dito ay may kaakulang multa o parusa. At isa pa sa malupit dito mga tropa
na ayon sa kanilang batas na kung sakaling magkaroon ng sunog o nasusunog na ang bahay mo, ang pinakaunang kailangan mong iligtas ay ang portrait ng dalawang yumaong supreme leader na ito kaysa sa pagligtas mo sa iyong mga anak, mahal sa buhay o mga importanteng ari-arian. Ang pagpalya sa utos na ito ay may kaukulang parusa at pagkakakulong sa kanilang labor camp. Grabe, di ba? Mas priority pa ang larawan kaysa sa buhay ng tao. Pang-10 naman ay ang walang hintong pagtatrabaho sa loob ng 70 araw. Tama kayo sa narinig niyo mga tropa, no? Na ipinag-utos kasi ni Kim Jong-un noong 2016 ang tinatawag nilang National Mandated Overtime o ang Battle of 70 Days na kung saan ang lahat ng trabahador sa North Korea na kung ikaw ay magsasaka, office worker, factory worker, manpower worker, may-ari ka man ng kahit anong negosyo o anumang uri ng trabaho na mayroon ka ay mandatory na magtrabaho ka araw-araw mula February 23 hanggang May 2. Sabado man yan o linggo ay walang day off. Plus, kung ang oras ng pasok mo ay nasa 8 AM ay magiging maaga ito ng 1 oras at gagawing 7 AM. At ang oras ng uwian nyo ay may extend pa ng 4 na oras. So overall mga tropa ay nadagdagan ng 5 oras ang bawat araw na ipapasok mo sa loob ng 70 araw. Straight. Pero mga tropa meron din naman umanong paraan upang makakuha ka ng day off sa loob ng 70 araw na campaign na ito. O kahit pa ang buong 70 araw ng campaign na ito ay pwede mong gawing day off. Ito ay sa pamamaraan ng pagbabayad mo sa gobyerno ng 3 Chinese yuan o $0.41 per day na may katumbas naman ng 8 pesos pag sa pera natin sa Pilipinas. Kaya kung babayaran mo ang buong 70 days ay kakailanganin mo ng 210 Chinese yuan o $29 at pag sa pera naman natin sa Pilipinas ay 1,686 pesos. Pero mga tropa, hindi naman lahat sa North Korea ay may kakayahan na makapagbayad ng ganyan. Lalo na yung mga mahihirap na mamamayan nito. Ang nakakayanan lamang nila ay makapagbayad ng 1 araw o 2 araw na day off. At yun ay kung meron pa silang emergency na gagawin. At yan po ang ilan lamang sa mga sinasabing crazy facts patungkol sa North Korea. At kung meron man po kayong correction o karagdagan sa videong napanood nyo ngayon, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa ating comment section below. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. At kita-kits muli tayo sa ating mga susunod na videos. Mata ay masyo! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything.